Mga ka-basic, so sa video po natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-block ng website sa ating DNS server. So para magawa natin yon, punta lang po tayo sa Tools, tapos DNS. Tapos pag nag-open yung DNS, dito sa forward lookup zone, click lang natin yan o kaya right click, tapos new zone. Tapos dito, next lang, primary zone. Tapos ito, make sure na naka-check to sa baba, yung ating sa Active Directory. Tapos, next, ito, dahil ito pa lang yung server natin. Pero kung may ibang server pa tayo, ibang domain, to all DNS server running on domain controllers naman. So, ito yung siselect natin. Tapos, next. Dito, pwedeng ang ibablock natin kunyari ay lazada.com.ph. So, try natin siyang i-open ngayon sa ating web browser. lazada.com.ph. So, eto siya. So, make sure na tama yung ilalagay nyo na domain, pero wag nyong isasama yung HTTPS tsaka www. Yung pinaka domain site lang, ito, lazada.com.ph. So, minimize muna natin siya. Tapos, ito yung ating zone name. Ibig sabihin yun yung ibablock natin na website. Tapos, next lang, dito, may tatlo tayong pagpipilian. Ang i-click natin yung pinakababa. Then, next. Tapos, finish. So, pag kinlik natin siya, drop down, lazada.com.ph. So, eto pa lang actually dapat mawawalan na siya, pero may gagawin pa tayong configuration. So, itatry muna natin. Ayan, so nababrowse pa siya ngayon. Okay. Ngayon, i-minimize ulit natin ito. Tapos, dito sa lazada.com.ph, yung zone na ginawa natin, pag kinlik natin siya, sa kabilang, sa right side, right click natin, tapos gagawa tayo ng new host. Ito, yung AAA. Dito sa name, hindi na natin siya lalagyan para ang kukunin niya, para parehas lang siya dito sa lazada.com.ph. So, lalagay natin 127.0.0.1. So, ang ibig sabihin, kapag nakita ng server na may nagse-search ng lazada.com.ph, ituturo niya sa IP address na to. So, ano nga ba yung IP address na to? Ito yung loopback IP. Kumbaga, parang ituturo niya lang dun sa sarili niya. So, ang gagawin, add host natin, done. So, eto na siya ngayon. So, itry natin ulit i-browse. Ayan. So, since itinuturo lang niya sa sarili niya, ibig sabihin, wala namang lazada.com.ph doon. Kaya ang nangyayari, hindi niya ngayon mahahanap yung website na yon. So, kaya ganito yung lumalabas. So, ibig sabihin, hindi lang naman siya totally binlock. Kumbaga, parang nire-reroute natin yung website na yon sa ibang IP address na wala naman talagang nag-i-exist na lazada.com. Kaya ang mangyayari, yung employee o kaya yung mga users na nagbo-browse ng ganitong website, hindi nila ma-open ngayon yon sa inyong computer. So, ginagawa kasi 'to, madalas kapag sinabi ng boss mo kunyari, dapat sa ganitong department hindi nakakapag, access ng ganitong website o kaya, may mga policy kayo na may mga website talaga na hindi dapat ino-open sa company kasi nagiging distraction lang. For example, Facebook, YouTube, yung gano'n. So, sa sample natin si Lazada kasi masyadong marami yung gumagamit tapos puwede rin si Shopee. Habang nagtatrabaho, nagsho-shopping. So, yun lang yung pwede nating gawin dito sa DNS server. So, ayun lang mga ka-basics. Napakadali lang po niyang gawin. Sana ay nasundan po ninyo. Salamat!